Magandang umaga sa ating lahat. Welcome po sa ating live stream ngayong pong araw ng linggo. Ito po ang oras at ito po ang araw ng ating pagsamba sa Diyos. At ako po ay naniniwala, ang bawat isa po sa atin ay nakapanalangin na at nakapagpasalamat na sa Diyos sa mga dakilang bagay na ginawa niya sa atin sa araw-araw. Ang sabi nga ng Biblia, steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Kaya ngayong umaga ay isang bagong umaga na naman na ginawa ng Panginoon para sa kanyang mga anak. At dapat tayo ay magpasalamat sa Kanya sa kabutihan na ginagawa niya sa atin. Dahil araw-araw po tayo ay binibigyan ng Diyos ng hininga, ng buhay, ng kalakasan. Kaya kahit saan po tayo nandoon, sa ating mga tahanan, sa ating mga opisina, o saan mang lugar po tayo nandoon, ay tayo po ay dapat ay magpasalamat sa Panginoon. So okay po, ready na po ba tayong lahat ngayong umagang ito? Kung meron po kayong mga ballpen, kung meron po kayong mga Bible, kung meron po kayong tablet, ay maaari nyo pong isulat ito pong mga teachings na akin pong i-share sa inyo ngayong araw na ito, sapagkat ito pong mensahe na aking i-share ay hindi lamang ninyo po ito mapapakinggan, kundi pwede rin nyo po itong i-share sa iba kapag ka po dumating na yung pagkakataon na kayo ay makapag-share din ng salita ng Diyos sa ibang mga lugar. You can preach my preaching, you can teach my teaching, sapagkat itong teaching na ito ay galing po sa Panginoon. Okay, good morning once again, welcome. At ngayon pong umagang ito, mga kapatid, ang pamagat ng aking pong i-share sa bawat isa sa atin ay God is doing something when you see nothing. Inuulit ko po, God is doing something when you see nothing. Yes, I am telling you, I am prophesying to you, God is doing something when you see nothing. Nasabi na po ba ninyo minsan sa inyo pong mga sarili, mga kapatid, nagpe-pray naman ako kay God, pero bakit gayon? Parang wala naman yatang ginagawa si God. Ako naman ay naglilingkod, pero bakit ganon? Parang ang sama nang nangyayari, instead na mabuti ang mangyari sa aking buhay. Bakit parang ang sama yata na nangyayari? Nagbibigay naman ako, pero bakit instead na ang aking matanggap ay blessing, bakit para yatang puro pagsubok ang aking nararanasan? Bakit ganon? Maaaring kayo po, mga kapatid, ay may ginagawang kabutihan. Maaaring kayo pong lahat, mga kapatid, ay naglilingkod naman sa Panginoon. Ginagawa niyo po ang lahat ng best. And yet, minsan nagtataka kayo, bakit ganon? Parang wala yatang ginagawa si Lord sa aking sitwasyon. I am telling you, mga kapatid, hindi mo man nakikita ang ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ng iyong natural eyes. But I am telling you, God is doing something when you see nothing. Ang sabi po ng Isaiah chapter 43, verse 19, ang sabi po doon, narito at masdan, ang nagawa ko ay isang bagong bagay na hanggang ngayon ay hindi mo namamasdan. Ako ay magbubukas ng landasin sa gitna ng ilang, maging ang mga disyerto ay patutubigan. Dito, mga kapatid, sa verse na binanggit ko po sa inyo, makikita natin that God is doing something even though wala kang nakikita sa iyong natural eyes. But God is doing something even though you see nothing. Dito sa passage na ito na binasa ko po sa inyo, mga kapatid, makikita po natin yung pong tatlong bagay na gawa ng Diyos. Yun pong nagawa ng Panginoon, yung ginagawa ng Panginoon, at yung gagawin pa ng Panginoon. It talks about our past, may ginawa na ang Panginoon, our present, may ginagawa si God, and our future, meron pang gagawin si Lord. I am telling you, kung sa ngayon parang wala kang nakikita, pero sinasabi ko po sa inyo, mga kapatid, may ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Yes, I am telling you, may ginagawa na ang Diyos sa inyo pong buhay. May ginawa na si Lord, may ginagawa na si Lord, at may gagawin pa si Lord sa inyong pong buhay. Bagamat hindi nyo po nakikita, but I am telling you, God is doing something when you see nothing. Kapag binalikan po natin, mga kapatid, yung Isaiah chapter 43, verse 19, ang sabi po doon, narito at masdan, ang nagawa ko ay isang bagong bagay. Bakit sinabi ng Panginoon na narito at masdan, ang nagawa ko ay isang bagong bagay na hanggang ngayon ay hindi mo pa namamasdan? Pwede po pala, mga kapatid, na meron ng ginagawa ang Diyos sa ating present situation. Pwedeng may ginagawa ng Panginoon pero hindi natin nakikita.
Bakit po? Sapagkat tayo po ay kung saan-saan nakatingin. Kaya ang sabi ng Panginoon, Isaiah chapter 43 verse 19, narito at masdan, ang nagawa ko ay isang bagong bagay na hanggang ngayon ay hindi mo pa namamasdan. Bakit minsan hindi natin namamasdan yung mga ginawa ng Panginoon at mga ginagawa ng Panginoon? Sapagkat tayo po ay mali ang focus. At kapag ang isang tao ay iba ang focus, hindi niya makikita kung ano yung ginagawa ng Diyos. Sinasabi ko po sa inyo, kung iba ang iyong focus, hindi mo makikita ang ginagawa ng Diyos. Meron po 3 P na nakakahinder para hindi natin makita ang ginagawa ng Diyos. Una pong P, yun pong ating past. Kapag ka po tayo ay nakatingin lagi doon sa ating past, hindi natin makikita kung ano ang ginagawa ng Diyos in the present. Pangalawang P na nakakahinder sa atin pong paningin para hindi natin makita yung pong ginagawa ng Diyos ay yung pong ating priority. Kapag kaiba po ang ating priority, hindi po natin makikita yung ginagawa ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi mo makikita yung pagpuprovide ni Lord sa buhay mo kung iba ang priority mo sa iyong buhay. So, you must prioritize God. You must prioritize your spiritual strengthening. Pangatlo po na nakakahinder at nakakahadlang para po tayo ay ma-defocus ay yung pong ating perspective. Nakakahinder po yung ating fast. Kung lagi kang nakatingin sa iyong past na sinasabi mo, mabuti pa nung panahon ni Marcos, ang ganda ng gobyerno. Hindi mo makikita yung ganda ng pamamalakad at pamumuno ng ating presidente sa panahong ito kung nakatingin ka pa doon sa pamumuno ni Marcos. Tapos na ho yung panahon ni Marcos. Tayo ho ay nasa panahon na ni ating Pangulong Duterte. So, kinakailangan mga kapatid, ay tayo ay tumingin sa nangyayari sa ating kasalukuyan at makikita mo na mayroong ginagawa ang Panginoon. So, your past can affect your vision, your eyesight, para hindi mo makita yung ginagawa ng Diyos in the present. Your priority can affect your focus para hindi ka makafocus doon sa ginagawa ng Panginoon. At yung pong perspective. How's your perspective? Kapag sinabi po nating perspective, it talks about our point of view. Ang ating pagtingin sa sitwasyon na nangyayari. Sa kasalukuyan, nangyayari sa iyong sarili, sa buhay ng iyong mga anak, sa iyong sitwasyon. Mga kapatid, kinakailangan nating magkaroon ng right perspective. Kapag sinabi po nating right perspective, it means seeing something from God's point of view. So, hindi yung iyong paningin ang iyong gagamitin, kundi yung paningin ng ating Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon sa Biblia, doon po sa 1 Samuel, chapter 16, verse 7, panlabas na kanyo ng tinitingnan ng tao, pero ako ay sa puso tumitingin. Tayo po ay nakatingin lamang sa mga pangkasalukuyan, pero ang Diyos ay higit pa roon ang kanyang nakikita. Merong nakikita ang Diyos sa buhay mo na hindi mo nakikita. So, kinakailangan para makita natin yung mga bagay na hindi natin nakikita, kinakailangan we must have a right perspective. Kinakailangan natin magkaroon ng right perspective. Sa pangit na nangyayari sa ating sitwasyon ay merong magandang ginagawa si Lord. Ang sabi po ng Genesis chapter 50 verse 20, si Joseph, mga kapatid, nakita niya na merong magandang ginagawa ang Diyos sa kabila ng mga pangit niyang nararanasan sa buhay. Kaya sabi niya nga po doon sa kanyang mga kapatid, yes, masama nga ang ginawa ninyo sa akin, pero ipinahintulot ng Diyos ang mga bagay na yon at dahil doon, naligtas ang marami sa ngayon. Maging sa nangyayari sa ating sitwasyon, sa ating mundo, sa ating panahon, sa ating time, maaaring sasabihin po ninyong bakit ganun nangyayari, ang sama ng nangyayari, ang pangit ng nangyayari. Kapag ang ginagamit po ninyong perspective ay wrong perspective, if you have a wrong perspective, makikita mo ang pangit-pangit ng nangyayari sa mundo ngayon. But when you use your right perspective, when you see something through God's point of view, makikita mo ang ganda ng nangyayari ngayon sa mundong ito. Pastor, maganda ba yun? Ang daming namamatay. I am telling you, hindi man sa coronavirus mamatay ang tao, mamamatay pa rin ang tao. But merong magandang nangyayari ngayon. Meron pong great revival na nangyayari sa buong mundo. I believe, bago dumating si Lord, there will be a great revival coming to His church.
Bakit po? Ang mga tao po ngayon natututong tumawag sa Diyos. Ang mga tao po ngayon natututong magbasa ng Biblia. Ang mga tao po ngayon, mga kapatid, ay natututo na makinig sa salita po ng Diyos. Dati ang tao walang panahon sa Diyos. Dati ang tao ini-ignore niya ang Word of God. Ngayon po, mga kapatid, puro Diyos ang pinag-uusapan ngayon ng mga tao. Papaano po sila mapapalapit sa Panginoon? Kaya ito po yung time, ito po yung right time na instead na tayo po ay mag-share ng fake news, ay mag-share tayo ng good news. Instead na tayo po ay mag-share ng mga salitang mga walang kakwenta-kwentang salita, it's about time to share the good news to other people. Pagkakataon na po natin ito mag-share ng salita ng Diyos. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat ngayon, ang mga tao po ay nasa bahay lamang, walang ginagawa. Kaya tayo po ay maraming pagkakataon makapag-share ng Word of God. Tiyak manunood sila, tiyak makikinig sila, sapagkat ang mga tao po ay naboboard sa kanila po mga bahay. Kaya kinakailangan makapag-share tayo ng salita ng Diyos. Kaya may magandang nangyayari sa ating panahon, ngayong panahong ito. May magandang nangyayari sa ating po mundo. Nawala po yung pollution, naiwasan po yung pong mga vices, less crime. Bagamat meron pa rin crime, pero less crime po ngayong panahong ito. At ang mga tao din po, mga kapatid, wala sa beer house, wala po sa mga kasino ngayon, dahil sarado ang mga kasino. So, mapapansin niyo po, mga kapatid, ang mga tao ngayon nasa bahay lang. At pagkakataon na natin na mag-share ng Word of God sa ating mga tahanan. Kaya sabi ng Biblia, gawin natin ang ating magagawa habang may panahon pa. Pagkakataon na nating mag-share ng Word of God. Dahil pagkatapos po ng pandemic na ito, at sisikapin nating mag-share, sasabihin ko po sa inyo, baka po yung iba ay hindi na po sila makikinig. Yung tatlong bagay na nakakahinder sa ating paningin para hindi natin makita, yung pong ginagawa ng Panginoon ay yung pong ating past, yung ating priority, at saka po yung ating perspective. But today, I will share to you how can we see the wonderful works of God in our situation. Paano ba natin makikita at mararanasan yung pong mga dakilang bagay na ginagawa ng Panginoon in our situation? Bagamat sa tingin ng mundo ay hindi maganda ang nangyayari, bagamat sa tingin ng mundo ay pangit yung nangyayari ngayon, but I am telling you, may magandang ginagawa ang Diyos. May revival na nangyayari sa buong mundo. May revival na nangyayari sa mga churches. Bakit po? Sa live stream ko na lamang po, pag nagla-live stream po ako, konti lang po ang nanonood. Noong pong magkaroon po ng quarantine at saka po lockdown, tumaas po ang mga viewers ng aking pong mga preaching. Ano pong ibig sabihin nun? Marami pong mga tao ngayon na uhaw sila sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sila po ay nakapokus ngayon sa solution. Saan manggagaling ang solusyon? Kapatid, hindi yan maibibigay ng medical science, hindi maibibigay ng doktor, hindi maibibigay ng magagaling na bansa. Ang solusyon, ito po ay manggagaling lamang sa ating Panginoon. But how can we see fully the wonderful works of God in our situation? Paano po ba natin makikita yung ginagawa ng Panginoon? I will share to you 3 major things para natin makita yung ginagawa ng Panginoong maganda o mabuti sa ating panahon, sa ating sitwasyon, sa ating buhay. Una po, wait upon the Lord. Wait upon the Lord. Ang unang bagay na dapat po nating gawin para makita natin yung mga dakilang bagay na ginagawa ng Diyos is wait upon the Lord. If you want to see the greater things that God will do in your life, you must wait upon the Lord. You must learn how to wait upon the Lord. Bakit po? Sapagkat kapag tayo po ay hindi natutong maghintay, tayo po ay magiging mareklamo sa mga nangyayari sa buhay natin. Ang mga tao pong hindi marunong maghintay, sila po ay kadalasan, sila po yung nagmo-murmur. Sila po yung laging nagrereklamo. Ang bansang Israel, pinangakuan po sila ng Diyos na sila po ay dadalhin ng Panginoon sa lupang pangako. Pero alam niyo po mga kapatid, hindi po instant na sila ay nakarating sa promised land. Meron pong process para po sila ay makarating doon. Pero alam niyo mga kapatid, they failed to wait upon the Lord. Dahil po sa kanilang karereklamo at hindi po sila natutong maghintay, karereklamo ng karereklamo, ang sabi ng Panginoon, gagawin kong 40 years bago kayo makarating doon. Sa Book of Numbers, chapter 14, verse 34, yung 40 days na pagtitiktik ng bansang Israel o ng mga spy, yung 40 days na pag-i-spy,
nung 12 ay gagawin kong 40 years. Dahil sa katigasan ng inyong ulo at sa inyong pagreklamo, hindi po sila makapaghintay. Lagi po silang nagmo-more. Kaya naman, instead na marating nila yung promised land po nila, sa maikling panahon, ay humaba po ng humaba. Naging 40 years. Kapatid, ang pagtagal at pag-ikli ng iyong breakthrough, ang pagtagal o pag-ikli ng pagdating ng iyong breakthrough ay depende sa kung paano mo hihintayin yung ginagawa at yung gagawin ng Diyos sa iyong buhay. You must learn how to wait upon the Lord. Even po si Daniel, siya po ay natutong maghintay. Actually, sa Daniel chapter 10, verse 12, ang sabi ng Panginoon sa kanya, Daniel, nung simula pa na ikaw ay mag-pray, tinugon na kita. Pero alam niyo po mga kapatid, si Daniel po ay naghintay ng 21 days bago niya ma-receive yung kanya pong breakthrough and prayer request. So, we need to wait upon the Lord. Kinakailangan nating maghintay. Ano ba ang mangyayari kapag po tayo ay naghintay? Tayo po ay matututo, tayo po ay mamomold ang ating mga ugali, tayo po ay piniprepare ng Panginoon. So, you must learn how to wait. Kung kayo po ay nagtanim ng sanga, ng malunggay sa inyong likod bahay, kunyari nagtanim po kayo ngayon, kinabukasan po ba ay may mapipitas na kayong bunga o may mapipitas na agad kayong dahon? Palagay ko po ay wala pa. Bibilang kayo ng 7 araw, 10 araw, hanggang 1 buwan, wala kayong makikitang anumang dahon doon sa sanga ng malunggay na inyong itinanim sa likod bahay. But I am telling you, God is doing something when you see nothing. Kung kayo po ay nagtanim halimbawa ng buto ng mangga, nagtanim kayo ngayon, subukan ninyong tingnan bukas. Subukan ninyong tingnan sa makalawa. Subukan ninyong tingnan after 1 week. Wala po kayong makikitang anumang sign na yung pong buto ng mangga na inyong itinanim ay tumutubo. Wala po kayong makikitang sign. Umabot na ng 1 buwan, yung itinanim ninyong buto, wala pa rin kayong nakikitang sign. But I am telling you, God is doing something even though you see nothing. May ginagawa ang Panginoon doon sa buto na yon. Bagamat hindi mo nakikita na meron palang nangyayari, may operation na nangyayari doon sa loob ng seed. May ginagawa ang Panginoon sa kabila ng hindi mo ito nakikita o hindi mo ito nahahalata. Ganon din sa buhay mo mga kapatid. Nung nag-pray ka, may ginagawa na ang Panginoon. Kinakailangan mo lamang matutong maghintay at yung mga gawa ng Diyos na yon ay iyong mararanasan sa iyong buhay. So, we must learn how to wait. Sabi ng Psalms chapter 27 verse 14, wait patiently in the Lord. Tinuturuan lang tayo ng Panginoong maging matyaga. Wait patiently in the Lord. Take heart and be of good courage. Wait patiently in the Lord. Sa Lamentation chapter 3 verse 25 and 26, the Lord is good to those who patiently wait on Him. So, ang kabutihan ng Diyos ay mararanasan ng mga taong buong tiyagang naghihintay sa Kanya. Pinakamabuting magagawa ng isang tao ay matuto siyang maghintay sa Diyos. You must learn how to wait upon the Lord. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay meron pong Kanyang sariling oras. He makes all things beautiful in His time. Meaning, kapag ang isang bagay na hinihingi mo sa Diyos ay gusto mo agad dumating nang wala sa proper time, this is not beautiful. Because He makes all things beautiful in His time. Kaya, huwag tayong magmadali. Merong ginagawa ang Panginoon. Sabi ng Bible, God is good to those who wait upon Him. Mabuti ang Diyos sa mga taong naghihintay. You must wait for the salvation of the Lord. Hintayin mo at makikita mo yung pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Kapag ikaw ay naghihintay sa Diyos, when you learn how to wait upon the Lord, you will experience a new strength. Maaaring tayo po ngayon sa mga bahay lang natin, inip tayo. Bakit gano'n? Nakaka-bored naman dito. Pero, alam niyo po mga kapatid, tayo po ay pinagpapahinga ng Diyos sapagkat nung mga nakaraang panahon, tayo po ay sobrang busy lagi sa ating po mga ginagawa. Hayo dito, hayo doon. Minsan po kahit po tayo ay meron na po tayong nararamdaman, gawa pa rin tayo ng gawa. Hindi makakabuti yan sa ating katawan.
So, we must love the temple of God because our body is the temple of the Holy Spirit. Kaya, kahit gusto kong gamitin ng Panginoon, pero kung nanghihina na ang katawan mo, papagraduating ka na ng Panginoon. Kaya anong kailangan nating gawin? Kinakailangan nating matutong maghintay sa Diyos. Kaya tayo pinapatambay ng Diyos sa ating mga tahanan sapagkat ikaw ay pinupunong muli ng Diyos ng kanyang mga salita. Ikaw ay pinupuno ng Diyos ng kanyang presensya. Ikaw ay pinupuno ng Diyos ng kanyang lakas. Bakit? Right after this crisis, ikaw ay muling hahayo, ikaw ay muling mangangaral ng salita ng Diyos, ikaw ay muling gagawa sa kaharian ng Diyos, at ang iyong lakas ay hindi na kagaya ng dati. Bakit? Sapagkat ni-renew ng Diyos ang iyong strength. Meron ka ng uling panibagong kalakasan. Kaya, we must take all the opportunity na tayo nasa tahanan lang. Makinig lang tayo na makinig ng salita ng Diyos. Mag-memorize lang tayo ng mga verses. Gumawa lang tayo ng mga preaching. Bakit? Dahil right after this pandemic, hahayo kayo kung saan-saan. Pupunta kayo kung saan-saan. Pero meron kayong dakilang kapangyarihang dala-dala dahil kayo po ay pinuno ng Panginoon. Kaya, tayo ngayon ay pinupuno ng Diyos. So, you must learn how to wait upon the Lord. At kapag ikaw ay natutong maghintay sa Diyos, makikita mo yung mga gagawin ng Diyos sa iyong buhay. Pangalawang bagay, mga kapatid, to see fully the wonderful works of God in our situation is cooperate with God. So, you must cooperate with God. If you want to see the works of God, we must cooperate with Him. Kung kayo po ay nagpre-pray ng trabaho, you must cooperate with God. Kinakailangan nyo pong gumawa ng resume at kayo po ay mag-apply. Nagpe-pray kayo ng trabaho, bibigyan kayo ng trabaho, pero meron po kayong kinakailangan gawin. Kinakailangan nyong mag-apply. You must cooperate with God. Kung kayo po ay nagpe-pray sa Diyos ng salvation for your family, you must cooperate with God. Kinakailangan nyong gawan sila ng mga kabutihan at mag-share kayo ng Word of God sa kanila. Kung kayo po ay nagpe-pray ng good health kay God, bibigyan kayo ng Panginoon ng good health, but you must cooperate with God. Kumain ka ng mga healthy foods, iwasan ang mga junk foods, mag-exercise palagi, huwag abusuhin ang katawan. So you must cooperate with God. Kung nagpe-pray ka ng healing, deliverance, you must cooperate with God. Kung ikaw ay nagpe-pray at gusto mong magamit ka ng Lord sa preaching, you must cooperate with God. Anong dapat mong gawin? Magme-memorize ka ng mga verses, magbabasa ka ng mga libro, gagawa ka ng teaching. You must cooperate with God. So kung gusto mong magamit ka ng Lord sa deliverance, huwag ka lang mag-pray. Humanap ka ng mga taong nangangailangan ng deliverance. Kinakailangan po natin, we must cooperate. Because when you act, the Lord will act. When you move, the Lord will move. When you lay your hands to those people who have sickness and diseases, iuunat din ng Panginoon ang kanyang mga kamay. Kagaya po ni Ezekiel, kinakailangan niyang magsalita doon sa mga dry bones para yung mga dry bones ay magkaroon ng litid at laman. Kinakailangan niyang tawagan yung hangin sa different part of the world para yung hangin ay dumating. So, you must cooperate with God. If you want to see the move of God in your life, you must cooperate with Him. Tayong lahat kinakailangan nating makikooperate sa Diyos. Hindi lamang po hahayaan nating si Lord na lang mag-isa. Yes, kaya namang gumawa ng Diyos mag-isa. Pero, gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid, sa Romans chapter 8, verse 28, alam natin na sa lahat ng bagay, basahin po ninyo yun, Romans chapter 8, verse 28, alam natin na sa lahat ng bagay, pag sinabi natin sa lahat ng bagay, mapatrabaho man yan, mapanegosyo man yan, mapaministry man yan, sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ng mga taong nagmamahal sa Kanya. At mga taong tinawag ayon sa Kanyang panukala. So I am telling you, kung ikaw ay nagmamahal sa Diyos, gumagawa ang Diyos na kasama mo. Kapag nagbi-business ka, gumagawa ang Diyos na kasama mo. Kapag nagtatrabaho ka, nagtatrabaho si Lord na kasama mo. Huwag mong sabihin mag-isa ka lang. God is with you. Sinabi na ng Panginoon yan sa aklat ng Matthew chapter 28, verse 18 to 19 hanggang 20, I will go with you until the end of the age. Kaya hindi mo man nakikita ang Diyos physically, pero may ginagawa ang Diyos sa trabaho mo, sa pamilya mo, sa business mo, sa pag-aaral mo, sa ministry mo.
Huwag kang ma-discourage. All you must to do is to cooperate with God. Doon po sa Judges chapter 6, meron pong isang lalaki na ang pangalan niya po ay si Gideon. At nung time pong yon, ang bansang Israel po sila ay naalipin ng mga Madyanita or ng mga Madianites at ng mga Amalekites. So kawawa po ang mga Israelita during that time. At yun naman din ay dahil sa pagtalikod nila sa Diyos. Doon po sa Judges chapter 6 verse 12 hanggang 16, pumunta po yung angel kay Gideon at siya po ay binati. Ang sabi po ng angel of the Lord kay Gideon, God is with you, you mighty men of valor. Ang sabi niya, kung nasa amin ang Diyos, bakit walang ginagawa ang Diyos? Kagaya nung ginawa niya nung sa Ehipto, na pinarusahan niya mga Egyptian at iniligtas ang mga Israelita. Kung ang Diyos ay sumasa amin, bakit kami pinababayaan ng Diyos na ganito? Bakit wala siyang ginagawa? Alam niyo po, si Gideon ay intay ng intay na may gawin ng Diyos, pero God want Gideon to cooperate with Him. Anong sabi sa kanya ng Panginoon? Humayo ka. Gamitin mo ang iyong lakas para ipagtanggol ang bansang Israel. You must cooperate with Him. Ang sabi niya, paano ko ipagtatanggol ang bansang Israel? Ito nga, nakatago nga ako Takot nga ako doon sa mga kalaban Pero ang sabi ng Panginoon sa verse 16, I will go with you. Sasamahan kita. So, anong kailangan natin gawin, mga kapatid? If you want to see the move of God in your life, if you want to see the move of God in your situation, you must cooperate with Him. At ano pong ginawa ni Gideon? Siya po ay nakikooperate kay God. God want your cooperation. At ang pangatlo pong bagay, mga kapatid, if you want to see fully the works of God in your situation, use your spiritual eyesight. Use your spiritual eyesight. Gamitin natin hindi yung ating natural na mata, kundi yung ating spiritual na paningin. If you want to see fully the works of God in your situation. Paano po ito natin magagawa? Through believing. Kinakailangan mong maniwala. Kinakailangan mong magkaroon ka ng pananampalataya. You must see your situation through the eyes of faith. You must believe. Ang sabi po ng Hebrew chapter 11 verse 1, ang pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Tayo may pananampalataya kung naniniwala tayong mangyayari ang mga bagay na inaasahan natin. Naniniwala tayo sa mga bagay na hindi natin nakikita. So, you must believe. If you want to see the move of God, you must believe. When we say believing, believing is seeing beyond what your natural eyes can see. Believing is seeing beyond what your natural eyes can see. Makikita mo, kapag ikaw ay naniwala, makikita mo yung mga bagay na hindi nakikita ng iba. Ang sabi po ni Jesus kay Martha, doon po sa John chapter 11 verse 40. Di ba sinabi ko sa iyo, kapag ka naniwala ka, when you believe, you will see the glory of God. Makikita mo kung gaano ka kapangyarihan ng Diyos when you believe. Only believe. When you believe, you will see greater things more than you could ever think or imagine. Ang sabi ng Biblia sa 1 Corinthians chapter 2 verse 9, hindi pa nakikita ng mata, hindi pa naririnig ng tenga ang mga inihanda ng Diyos sa mga taong umiibig sa Kanya. Kaya, nais kong sabihin sa inyo, God is doing something when you see nothing. You must wait upon the Lord, you must cooperate with God, and use your spiritual eyesight if you want to see fully the greater works of God in your situation. Use your spiritual eyesight. May ginagawa na ang Diyos sa ating panahon. May ginagawa ang Diyos sa ating nation. May ginagawa ang Diyos sa ating mga churches ngayon, mga kapatid. Kinakailangan lamang natin gamitin yung ating spiritual eyesight. Sa 2 Corinthians chapter 4 verse 18, ang sabi ni Paul, kami ay nakatingin sa mga bagay na hindi nakikita. Hindi doon sa nakikita ng aking natural na mata, kundi doon sa nakikita ng aking spiritual na paningin.
Yung mga nakikita natin sa natural, pangsamantala lang yun. Pero walang hanggan yung mga bagay na hindi nakikita. I have a good news for you. Yang sakit na yan, yung pandemic na yan, pangsamantala lang yan. Kung yan ay lagi nating nakikita sa news, sa TV, sa Facebook, yung COVID na yan, pangsamantala lang yan. Kaya sabi ni Paul, 2 Corinthians chapter 4 verse 18, ang aming paningin ay nakatingin sa mga bagay na hindi nakikita. Hindi sa nakikita. Bakit? Pangsamantala lamang yung mga nakikita. Kung ang nakikita mo ngayon, puro virus, puro COVID-19, I am telling you, pansamantala lang yan. Tumingin ka doon sa mga gagawin ng Diyos. Sa future, right after this, tumingin ka. Ang sabi ng Panginoon, ako ay mayroong inihanda. Isaiah chapter 43 verse 19. Narito at masdan, ang nagawa ko ay isang bagong bagay na hanggang ngayon ay hindi mo pa namamasdan. So, you must use your spiritual eyesight to see what others do not see. Kaya, when you believe, you will see what others do not see. Doon po sa 2 King chapter 6, verse 15 to 17, may magandang kwento po doon. Isang umaga, gumising po yung utusan ni Eliseo. Hindi ko alam kung bibili ng pandesal o mamamalengke. Basta sasabi ng 2 King chapter 6, verse 15 to 17, gumising daw po ng maaga yung tauhan o yung alalay ni Eliseo at paggising niya, nakita niya po na sila ay napapaligiran ng napakaraming sundalo na galing sa Syria. Natural po yun. Nung nakita ng kanyang natural eyes, ang daming nakapaligid sa kanilang mga kabayuhan. At dalawa lang sila, talong-talo sila. Mismatch. Minsan tayo po ay katulad ng tauhan o ng alalay ni Eliseo. Umagang-umaga pa lang, nakikita na natin problema. Paggising pa lang natin sa umaga, nakikita na agad natin bumubungad sa atin yung mga nakatag sa Facebook, lahat ng mga comments sa atin ng mga negative. Mga balita, pagbukas natin ng TV agad, negative agad yung news. Parang katulad din po ng tauhan, alalay ni Eliseo. Pagising niya sa umaga, nakita niya agad yung mga kabayuhan nakapaligid sa kanila at lulupigin sila, wala silang kalaban-laban. Master, papaano na tayo? Ang sabi po nung kanyang alalay. Alam niyo po ang sabi ni Eliseo, huwag kang matakot dahil mas marami tayo kaysa sa kanila. Tingnan niyo po mga kapatid, you must use your spiritual eyesight if you want to see the works of God. Para makita mo na may ginagawa ang Panginoon. May ginagawa ang Panginoon sa ating sitwasyon. Sabi doon ni Eliseo, siya po'y nagpray, Lord, buksan mo ang kanyang paningin. He is talking about spiritual eyesight. Lord, open his eyes. At nung binuksan ng Panginoon ang mga mata nung kanyang alalay, nakita niya ang dami-daming mga karawahing apoy na nakapaligid sa kanila. Sobrang dami. Kaya unless nabuksan ng Panginoon ang iyong spiritual eyesight, hindi mo makikita ang ginagawa ng Diyos. Ang mga taong nakakakita ng magandang ginagawa ng Diyos sa panahong ito, yung mga taong bukas ang kanilang spiritual eyesight. Ang sabi nga ng Biblia sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, ang mga tao ay hindi sumasampalataya, hindi nila nakikita yung magandang nangyayari sapagkat ang kanilang paningin ay binulag ng Diyos ng sanlibutan ito, which is the devil. Kaya huwag mong hayaan na ikaw ay bulagin ng iyong problema. Huwag mong hayaan na ikaw ay bulagin ng iyong sitwasyon. Huwag mong hayaan na ikaw ay bulagin ng mga fake news. Huwag mong hayaan na ikaw ay bulagin ng mga negative people. You must allow the Word of God to unveil your spiritual eyes, to unveil your spiritual thought, para makita mo na may ginagawa ang Diyos sa ating sitwasyon. Mga kapatid, we must wait upon the Lord. Kung gusto nating makita yung ginagawa ng Diyos na maganda, we must cooperate with God. We must use our spiritual eyesight. In short, ano po ang kailangan natin? For short, una po, wait. Pangalawa, cooperate. Pangatlo, believe. And you will see what your natural eyes cannot see. Before I end, gusto kong malaman ninyong lahat na ang Diyos ay may ginagawa sa ating panahon. Sa 2 King chapter 6 verse 33, matindi po yung famine sa place po ng Israel. Grabe po yung famine. Bagsak ang ekonomiya.
Kaya nagalit po yung hari, pinuntahan niya si Eliseo. Sabi niya, inip na kami. Kailan pa ba tutugon si Lord? Kailan pa ba kikilo si Lord? Naghihirap na kami lahat. Ito ay padala ni Yahweh. Parang sa nangyayari sa ating panahon ngayon. Inip na ang mga tao, nagrereklamo na. Pero doon sa 2 King chapter 6 verse 33, ang sabi ni Eliseo, bukas sa ganito ding oras, ang sabi niya, meron ng pagkain. Alam niyo po, doon sa 2 King chapter 7 verse 1 and 2, kinontra po ito ng kapitan, nung alalay ng hari. Sabi niya, hindi mangyayari sinasabi mong may pagkain na bukas. Alam niyo po saan nakatingin yung alalay na yon ng hari. Doon sa nangyayari sa kanyang sitwasyon. Kaya kinontra niya yung salita na yun. Siya po ay spiritually blind. He failed to see what God is doing in their situation. Sabi niya, hindi mangyayari sinasabi mo kahit buksan pa ni Yahweh ang durungaw ng langit. But Elisha said, makikita mo na ito'y mangyayari bukas, pero hindi mo matitikman. Huwag kang papayag na yung gagawin ng Panginoon ay hindi mo matitikman. Huwag kang papayag na yung mga gagawin ng Diyos sa huling araw ay hindi mo matitikman. Kayong lahat, huwag kayong papayag na yung mga gagawin ng Diyos na dakilang bagay ay hindi ninyo matitikman. You must wait, you must cooperate, and you must believe. God is doing something when you see nothing. Mga kapatid, noong ang Israelita ay suguin ng Panginoon para lusubin ang Jericho, sabi ng Panginoon sa kanila, libutin ninyo ang Jericho at mapepenetrate ninyo yung city, magkukulaps yung wall. Alam niyo po, unang ikot, wala pong nangyari. Umuwi sila sa bahay, wala silang nakitang bakas na babagsak yung walls of Jericho. Pangalawa, ikot na araw, wala pa rin po silang nakita. Pangatlong araw, wala pa rin po silang nakitang sign na may ginagawa si Lord. Pang-apat, pang-lima, pang-anim, wala pa rin silang nakikitang sign. Pero I'm telling you mga kapatid, bagamat wala silang nakikita, God is doing something. At nung pampito, the walls of Jericho collapse. Kapatid, do not stop on 1, do not stop on 2, do not stop on 3, 4, 5, just move forward. Ipagpatuloy mo lang, may ginagawa ang Diyos. Minsan sa tingin mo parang walang ginagawa si Lord, but do not stop. Move forward and you will see the mighty move of God. Noong pong si Elijah ay manalangin dahil kailangan na pong umulan sa Israel dahil 3.5 taon na hindi umuulan. Tuyo na po ang mga tanim. Tuyo na ang mga puno at ang mga dahon. Siya po ay lumuhod. Umakyat siya doon sa bundok. At alam niyo po ang nangyari. Sabi niya doon sa kanyang utusan, tingnan mo nga doon sa may dagat. Kung may makikita kang sign. Sabi niya, wala po. Bumalik ka ulit, tingnan mo. Wala pa rin po. Luhod na naman si Elijah. Alam niyo po, unang luhod, wala siyang nakitang sign na may ginagawa si Lord. Pangalawang luhod, wala pa rin. Nung pang-anim, wala pa rin. Pero nung pang-7, meron po akong nakikitang isang gapalad na ulap. At alam niyo po, na-excite po si Elijah. May ginagawa si Lord. God is doing something when you see nothing. Maging si Naaman, mga kapatid, ang sabi po sa kanya ni Elisha, ikaw ay tumubog ng 7 beses sa River Jordan at gaganda ang iyong kutis. Alam niyo po, yung unang lublub niya, wala siyang nakitang sign na siya'y gagaling. Pangalawang tubog niya, wala siyang nakitang sign na siya po'y gagaling. Pangatlo, wala pa rin. Panglima, wala pa rin. But I'm telling you, God is doing something when you see nothing. Nung pang-7 lublob, mga kapatid, nakita niya na na-restore ang kanyang balat at kuminis na parang balat ng sanggol. Kapatid, kung sa tingin mo parang walang ginagawa ang Diyos sa iyong sitwasyon, sa iyong pamilya sa ating panahon, I am telling you, the devil is a liar. Huwag nating paniwalaan ang sinasabi ng demonyo. Paniwalaan natin ang sinasabi ng Biblia that God is doing something when you see nothing. Ang sabi ng Isaiah 43, verse 19, narito at masdan mo, ang nagawa ko ay isang bagong bagay na hanggang ngayon ay hindi mo pa namamasdan. So, anong kinakailangan gawin natin, mga kapatid? Kinakailangan, we must focus on what God is doing. You must focus not in your problem, kundi doon sa ginagawa ng Diyos. Tumingin ka, hindi doon sa iyong problema,
kundi tumingin ka doon sa ginagawa ng Diyos sa iyong mga problema. Before I end this message, nawa makita nating lahat, tayong 83 na nanonood ngayon, nawa makita nating lahat na may ginagawa ang Diyos sa ating buhay, sa ating panahon, sa ating sitwasyon. So you must wait, you must cooperate, and you must believe. And you will see the move of God in your life. Bawat isa sa atin, may ginagawa ang Panginoon. Iba't iba, pero I believe may ginagawa ang Diyos. Tayo po'y manalangin. Samahan po ninyo ako. At patuloy na humingi tayo sa Diyos ng kalakasan. Patuloy na humingi tayo sa Diyos ng katatagan. Patuloy na humingi tayo sa Diyos ng Kanyang anointing. At ito ay Kanyang ipagkakaloob sa atin. Kung meron mang panalangin unang-unang papakinggan ng Diyos, yun ay ang panalangin ng mga righteous. Kung tinanggap mo si Jesus as your Lord and personal Savior, you are righteous in the eyes of God. Kung ikaw ay nag-surrender ng iyong buhay sa Panginoon, you are righteous in the eyes of God. At kung kayo po na nanonood sa live stream na ito, ay hindi nyo pa po tinatanggap si Jesus, at ngayon lang po kayo nakapanood ng ganitong message, o maaaring lagi nyo na akong napapanood, pero hindi pa po kayo sure sa inyong salvation, it's about time na maging sure kayo sa inyong kaligtasan. Kinakailangan po habang may panahon pa ay masigurado natin na tayo po ay ligtas. At kung hindi mo pa sigurado ang iyong kaligtasan, now is the time. Kinakailangan magkaroon ka ng assurance. Papaano? Kinakailangan mo lamang na pagsisihan ang iyong mga kasalanan, manampalataya ka sa bugtong na anak ng Diyos at tagapagligtas na si Jesus, at tanggapin mo siya as your Lord and personal Savior. Sa oras na ito, maaari po bang bago tayo manalangin, kung ikaw ay bago pa lang na nakapanood sa live stream na ito, at gusto mong tanggapin si Jesus sa iyong buhay as your Lord and personal Savior, sumunod ka lang sa panalangin na bibigasin ko ngayon. Sabihin mo ng buong puso, Panginoong Jesus, maraming salamat dahil may ginagawa ka kahit hindi ko nakikita. May ginagawa kang dakilang bagay kahit hindi ko ito namamasdan. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita sa puso ko bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Linisin mo po ako ng iyong banal na dugo. Panginoong Jesus, wini-welcome kita sa puso ko bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Mula ngayon, ikaw na ang aking Panginoon, ikaw na ang aking Diyos, ikaw na ang aking Hari. Baguhin mo po ako. Tulungan niyo po akong makilala kita ng lubusan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay manalangin sa oras na ito. Father, we thank you so much, O God, sapagkat mayroong nanood at nakinig ng iyong banal na salita. I-bless niyo po silang lahat. Hindi ko mabanggit ang kanilang mga pangalan. Sila man ay naka-watch party o sila man ay direkta na nasa JA1 Live. Lord, bless them, O God. Buksan mo ang durungawan ng langit sa nanunood sa live stream na ito. Supply all their needs according to your riches and glory. Idinideklara ko, Panginoon, na ang kanila pong buhay ay magiging ligtas sa panahon nararanasan namin ngayon, Panginoon. Lord, you will send your divine angel to protect your people. Hayaan mo pong ang banal na dugo ni Jesus ang mag-cover sa buhay ng bawat isa sa amin. At tulungan niyo po, Panginoon, na silang lahat ay makasurvive sa krisis na ito. Idinideklara ko, lahat ng nanampalataya sa Diyos, tumanggap sa Panginoon, lahat ng nanampalataya, Lord, meron kayong special blessing para sa kanilang lahat. I declare open heaven, I declare complete healing to those people who needs healing, at dinideklar din po namin, Lord, lahat po ng mga merong sakit, at lalo na yung mga affected ng COVID-19, we speak healing, O God, to them. Maging ang aming mga doctors, O God, ang nurses, bless them. Maging aming mga kapulisan, maging aming president, Lord, i-bless niyo po mula sa presidente, hanggang sa senador, hanggang sa mga congressman, gobernador, mayor, hanggang sa mga barangay captain, bless them. Lord, palibutan ng iyong banal na dugo ang bansang Pilipinas, ang buong mapa ng Pilipinas. And Lord, magsasubside na ang COVID-19 na ito, magdi-disappear ito completely through the blood of Jesus.
One drop of blood of Jesus is enough, O God, to erase, O God, the coronavirus. Maraming salamat sa iyong pag-ibig, sa iyong presensya, sa iyong salita namin tinanggap ngayon pong umagang ito. Bless your people, O God. In Jesus' mighty name, Amen and Amen. God bless you po sa inyong lahat.